Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is paano malaman ang plano ng Diyos. And may concept po ito na canon, which is the list of all the books that belong in the Bible. From the Greek, read, measuring rod, standard of measure. This is a term of describing preserved writings that are deemed to have divine authorship and therefore included in the canon of Scripture as God words in written form. And meron po itong tatlong standard. The first standard is apostolic origin. The second one is doctrinal consistency. And the third is universal acceptance. And makikita po natin to sa Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers and flowers fall, but the word of our God endures forever. Sa Tagalog naman po, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa teaching po tayo, first teaching, divine author has preserved His word. So, yung divine author po, which is ang ating Panginoon, preserve niya yung sarili niyang mga salita na nilalaman sa Biblia na kahit magpakailan pa man yan ay hindi mawawala yung kopya ng kanyang mga salita dahil nga sa nagkaroon na ng maraming kopya ang salita na kanyang binigay sa ating mga apostol. So, ngayon naman, sa second teaching, the church recognize God's word. So, yung mga churches po na kinabibilangan natin or yung mga churches na alam natin, ang nire-recognize po nilang pagtuturo or yung mga tinuturo po nila sa kanilang mga ka-churchmate is yung word of God at hindi word ng kung sino mang tao. And salita lang naman dapat talaga ng Panginoon ang siyang itinuturo sa lahat ng mga simbahan, kapag-Catholic man yan or any religion. Salita ng Diyos ang siyang dapat na itinuturo. So sa third teaching naman po, the word of God has been preserved until now. So alam naman natin na sa matagal na panahon isinulat yung salita ng ating Panginoon. And then, hanggang ngayon sa mundo sa taon natin or sa kung anumang year na nasaan tayo, is nape-preserve siya. And mape-preserve pa siya sa susunod pang mga taon na daraan. Ngayon naman po, proceed tayo sa ating application. First application, be confident that God has preserved His word. So, maging confident po tayo na ang salita ng ating Panginoon ay hindi mawawala sa atin magpakailanman dahil nga na-preserve niya yung salita na ibinigay niya sa atin or ibinitawan niya sa atin. Ngayon naman sa second application, read the Bible and know the heart of God. Basahin po natin yung Biblia ng bukal sa loob natin and yung may pag-iisip ng sa ganun ay malaman natin kung ano nga ba yung plano ng Panginoon sa atin at kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Dahil nga doon nasusulat lahat ng ibinigay or yung pangakong binitawan sa atin ng Panginoon. So, yung mga yung binibigay niya sa ating pangako is nakalagay na rin doon yung mga plano niya para sa ating mga anak niya. Ngayon naman, sa third application, study God's word daily and diligently. So, pag-aralan natin at pagbulay-bulayan natin yung salita ng ating Panginoon,
ng bukas sa puso at ng may sipag, dahil nga kung nagbabasa ka naman ng wala sa sipag, sa tingin mo ba magugustuhan ng Panginoon na yung binasa mo lang is isang chapter, okay na ikaw dun, pero hindi mo siya napagbulay-bulayan ng maayos, na hindi mo siya inaunawaan. So, unawain natin yung mga binabasa natin sa Biblia sa araw-araw. Ngayon naman, sa discussion, proceed tayo. How does believing that God has preserved His Word inspire us to study the Bible more? For me kasi ngayon, yung mundo natin is parang satya magulo na. Marami na nangyayari ng kung ano-ano, lalo na sa bansa natin. And kung mababasa natin yung Bible, binigay sa atin ng pangako ng Diyos kung paano maging isang mabuting tao at isang masunurin na anak niya. Sa tingin ko, yung mundo natin is magiging better kung kaysa ngayon. Kasi kung may puso kung ang Diyos ay nasa puso mo, nasa pag-iisip mo, walang mangyayaring masama, na parang lahat ng buong mundo is magkakaroon ng peace. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.